Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut. Ako si Glacerio Bautista, pero tawagin mo na lamang ako bilang Glass. Isa po ako sa mga masusugid na taga-subaybay simula pa lamang magsimula ang programa ninyo sa radyo. Sumulat ako sa inyo para magbahagi ng aking storya ng buhay. Isa akong bakla, pero hindi naman halata sa itsura ko. Huwag lamang akong magsasalita. Pang-anim ako sa 16 na magkakapatid, pero sa ngayon ay 9 na lamang kaming nabubuhay. Namatay ang iba kong kapatid dahil sa kahirapan. Papa Dudut, noong bata pa lamang ako ay ninais ko talaga na makapag-aral. Pero dahil sa kahirapan at sa problemang dumating sa pamilya namin, ay kahit kailan ay hindi ko na nakamit ang kagustuhang yon. Ano ba yan? Hindi ba kayo kakain? Sigaw sa amin ni Inay at unti-unting naglapitan naman ang mga kapatid ko. Inay, ano pong pagkain? Tanong ng kapatid kong si Jonah. Magtatanong ka pa? Ano pa ba? Sa palagay mo ang pagkain natin ha? Sarkastikong sagot ni Inay sa amin. Talbos ng kamote, hula ng kuya naming si Ton. Kangkong? Yun naman ang hula ko. Nasasabik namang sumagot si Jonah. Siguro fried chicken, pero agad naman siyang binara ni Inay. I-fried chicken mo yung pagmumukha mo. Hanggang sa panaginip lang kayo makakakain ng fried chicken. Ayan, lamunin nyo. Nilagang saging ng saba. Yan lang ang nadilhensya ko. Dali, lumamo na kayo. Galit na wika pa sa akin ni Nanay. Para bang napipilitan siyang pakainin kami. Opo, Inay. Malungkot naming sabi. Pagkatapos ay nilabas na ni Inay ang mga pagkain. Talbos ng kamote at pagpag na nabili niya ng 10 piso sa katabing karinderyang naghahain ng pagpag. Glass, ano pang tinutunganga mo dyan? Lumamong ka na. Sigaw sa akin ni Inay nang mapansin niyang nakatulala ako sa pagkain sa mesa. Agad naman akong natauhan at napatingin kay Inay. Samantala, muling nagpatuloy si Inay sa pagsita sa akin. Bakit? Hindi mo ba gusto yung pagkain ha? Anong gusto mo? Fried chicken, lechon, spaghetti? Asa ka pang makakakain nun? Wala tayong pambili ng Glass. Mahirap lang kasi tayo. Mahirap. Ano Glass? Hindi ka pa ba kakain? Baka gusto mong matadyakan kita dyan? Banta pa niya sa akin. Siyempre natakot naman ako sa aking Inay. Kaya nagpasya na lamang akong sundin siya. Opo, kakain na po ako, ang sabi ko pa sa kanya. Lahat kaming 16 na magkakapatid ay kumain noong sandaling yon. Titig 2 dahon ng tangkay lamang kami, ng talbos ng kamote at siguro'y 3 kutsara ng pagpag. Buwisit niyang tatay ninyo. Walang ibang alam kundi ang lumaklak ng alak. Batugan pa, walang silbi. Walang malasakit sa pamilya niya. Ay nako, bakit kasi hindi pa mamatay yon para mawala na ako ng sakit ng ulo? Paninising sabi pa ni Inay na halatang aborito na sa buhay. Inay, nahihiyang panimula ko sa kanya. Pero agad siyang nagtaray sa akin. Bakit? Ano naman bang reklamo mo sa araw na to ha? Tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakasagot dahil sa sobrang takot. Ako, may reklamo ako sa'yo.
Bakit hindi ka magpakalalaki ha? Sa dinami-dami ng pwedeng mangyari sa'yo, bakit yung pagiging bakla pa? Sarkastikong balik sa akin ni mama. Inay, gusto ko pong pumasok sa eskwelahan. Diretsang pag-amin ko kay inay noon, bagamat sobrang kabado ako ng mga sandaling yon. Ngunit agad na nag-react noon si mama. Ay nako, walang pera, gastos lang yan. Sabi pa niya sa akin. At saka bakit ka pa mag-aaral? Kung yung mga kuya mo nga nabubuhay nang hindi nag-aaral ikaw pa kaya? Kami hindi naman kami nag-aaral nung bata pa kami. Pero heto buhay pa kami. Katwiran pa ni inay sa akin. Kaya po tuloy mahirap tayo. Conclusion ko. Nairita naman sa akin si inay. Alam mo Glaserio, tigilan mo ni mga kaartihan mo. Mahirap lang tayo. Naintindihan mo? Kumain ka na lang dyan. Utos niya sa akin. Wala naman akong nagawa noon kundi ang manahimik na lamang at kumain. Samantala dahil nga sa lasenggo at batugan ng aming ama kaya madalas itong umuwi sa amin ng lasing. At kapag lasing siya, impyerno yon para sa amin. Palagi niya kaming pinapalo ng sinturon at tsinelas. Pero dahil nga sa bakla ako ang madalas na pag-initan at gulpihin ni itay kapag nalalasing na siya. Papadudot ganon ang eksena sa bahay namin. Away dito, away doon. Ang aking ama ay walang pakialam sa amin. Sa madaling salita ay isa siyang irresponsable. Naghahanap buhay lang siya para sa sarili niya at ang nanay ko lang ang tanging sumusuporta sa amin. Papadudot hirap na hirap ang buhay namin noon. At may pagkakataon na sinisisi ko na ang Diyos. Dahil isinilang pa kami sa mga magulang na irresponsable. Sa kabilang banda isang araw ay nagulat na lamang ako nang makita ko nagbabalot ng kanyang mga damit si inay. Bakit po kayo nag-iimpake ng mga gamit ninyo? Aalis po ba kayo? Tanong ko kay inay noon. Lalayas na ako sa bahay na to. Ayaw ko na kasi kayong makasama pa. Sumasakit na ang ulo ko sa inyo. Pasaway pa yung tiyahin mo. Kung nakikitira lang tayo sa bahay niya akala mo kung sino kong pagsabihan ako. Bakit siya bang nagpapalamon sa akin? Hindi, ang kapal na mukha niya. Galit na wika ni inay sa akin. Huwag na po kayong umalis inay. Sinubukan ko pang pigilan si inay pero tinulak at pinalo lamang niya ako sa balikat. Sawang-sawa na kasi ako sa buhay natin. Wala akong mapala sa batugan mong tatay. Kayo naman wala ding pakinabang. Sakit lang kayo ng ulo. Hay nako, sana pala hindi ako nagpabuntis ng 16 sa buwisit niyong tatay. Tila paninisipan nito sa aming ama. Kung aalis po kayo, paano na kami? Agad namang sumagot siya sa aking tanong. Di yung tatay ninyong magaling ang mag-alaga sa inyo. Pero inay, gusto ko sanang tumutol at pigilan si inay sa kanyang pag-alis. Teka, ano bang akala mo sa akin? Alila? Katulong sa bahay na to? Hoy Glass, hindi ako pinanganak ng nanay ko para lang maging alila ng mga buwisit na bata. Yun ang huli niyang sinabi sa akin bago siya tuluyang umalis ng bahay habang wala ang aming irresponsableng ama. Yun na nga naging simula ng kalbaryo naming magkakapatid, lalo na ako. Simula nang umalis si inay, ay palaging mainit na ang ulo ni itay. Kahit pa hindi siya lasing, papadudot torture kung may tuturing yung ginagawa niya sa akin. Kaya hindi ko talaga maiwasan na magtanim ng galit sa kanya. Samantala bumalik noon ang aming ina at kinuha niya kaming 16 at itinara niya kami sa bahay ng aking tita na isang byuda. Akala ko papadudot ay okay at maayos na lahat pero nagkamali ako. Dahil naging malupit sa amin hindi lang si inay, kundi maging si tita at pinsan kong si Toto na kasing edad ko lamang noon. Isang araw ay nahuli ko si Toto na inaaway ang kapatid kong si Jonah. Dahil doon kahit na bakla ako ay pinagtanggol ko ang aking kapatid na babae. Nagsuntukan kami ni Toto kung saan ay nagtamo siya ng black eye at nagdugo ang kanyang ilong at nabungian pa siya ng ngipin. Nang malaman ito ni na inay at tita ay galit na galit sila sa akin. Inay, huwag niyo po akong paluin inay. Huwag po inay.
Halos magmakaawa ako noon sa aking ina na huwag na niya akong hatawin ng sinturon, pero hindi siya huminto at lalong nilakasan niya ang paghataw sa akin. "Bakit mo sinuntok yung pinsan mo, ha?" Galit na tanong sa akin ni inay. "Pinagtanggol ko lang po si Jonah kay Toto." Depensa ko. "Kahit na, hindi mo dapat sinaktan ng ganon ang pinsan mo." Giit pa niya sa akin. "Inay, bakit po kayo ganyan? Mas kinakampihan niyo pa si Toto kesa sa akin." Akos ako sa aking ina. "Hindi ka nag-iisip, Glass. Alalahanin mong nakikitira lang tayo sa bahay ng tita Melba mo. Kapag pinalayas niya tayo dito dahil sa ginagawa mo sa anak niya, wala tayong matitirhan. Pupulutin tayo sa kangkungan. Kanina nga nagalit na sa akin ang tita mo. Humingi na lang ako ng tawad sa ginawa mo. Buti na lang talaga at hindi niya tayo pinalayas," sabi sa akin ng aking ina. "Pero inay, hahayaan na lang po ba natin na apihin nila tayo?" Tanong ko na may pagtutol sa sinasabi niya. "Oo, hayaan mo na sila, total nakikinabang na rin naman tayo sa kanila," katwiran niya sa akin. "Inay naman." Pumalag naman ako. "Ayaw ko nang bumalik pa sa poder ng tatay mo. Puro paghihirap lang ang ibinibigay niya sa atin. Ngayon kung gusto mong bumalik ka sa kanya, sige lang, bumalik ka doon sa impyernong yon. Pero wag mo kaming idamay. Humingi ka ng tawad sa pinsan mo." Demand pa niya sa akin. Gustuhin ko mang tumutol, pero alam kong mas lalo akong masasaktan kay inay. "Humingi ka ng tawad kay Toto sa harap ko mismo." Tumango lamang ako noon sa aking ina. "Opo," sabi ko pa sa kanya habang umiiyak. "Sa susunod mo pang ulitin to, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Huwag mo nang sasaktan pa si Toto o kahit sino sa mga pinsan mo. Nagkakaintindihan ba tayo?" "Sagot!" sigaw pa niya sa akin. "Opo inay, hindi na po mauulit yun." Yun ang naging sagot ko sa kanya kahit nalabag yon sa aking kalooban. Papadudot pagkatapos noon ay naglayas ako dahil sa sama ng loob sa nanay ko. Mas kinampihan pa niya kasi ang pamangkin niya kesa sa sarili niyang anak. Bata pa lamang ako noon, taong 1999, at nakitira ako sa isa ko pang tiyahin na medyo malayo sa tinutuluyan namin ng nanay ko. Pero agad din akong kinuha ng nanay ko at muli kaming bumalik doon. Naging maayos na rin ang buhay ko dahil nanahimik na noon ang pinsan ko. At habang nandoon ay naging taga-alaga ako ng mga baboy nila. Papadudot, sobrang hirap talaga ng buhay namin noon. At kahit na minsan natatapakan ang pagkatao namin, ay kailangan na lang naming lunukin ang lahat. Naisip ko noon na mas mabuti pang tapakan ang pagkatao mo, pero nakakakain ka pa. Kesa naman sa lumalaban ka nga pero namamatay ka naman sa sobrang gutom. Papadudot, taong 1999 nang muli akong nangarap na makapag-aral, kaya mas nagpursige ako sa paghahanap buhay. Kahit na bata pa ako. 11 years old na ako noon pero hindi pa ako nakakatungtong ng grade 1. Alam kong nakakahiya pero ayos na din. Ang mahalaga sa akin ay makapag-aral lamang ako. Papadudot, hindi naglaon. Sa tulong din ng tita ko ay nakatungtong ako ng grade 1. Ang hirap lang kasi maraming nang-aasar sa akin kasi matanda na daw ako. At may mga teacher pang nang liliit sa akin kasi classmate ko yung mga anak nila. Pero dinedma ko lamang yon. At kahit na saging lang ang madalas kong baon sa eskwela, ay hindi naging hadlang yon para ipagpatuloy ko ang pangarap na makapagtapos ng elementarya. Samantala, meron ako naging best friend noong elementary, si Sheila. Kuyang tawag niya sa akin kasi nga mas matanda ako sa kanya. At sa lahat ng mga kaklase ko. At dahil nga sa wala akong baon noon ay minsan sinishare sa akin ni Sheila ang kanyang baon. Tulad na lamang isang araw, masayang masaya ako noon kasi tamang-tama ang kanyang kabutihang loob kasi wala ko halos dalang pagkain ng mga panahong yun, kundi 2 pirasong saging na saba
na nilaga. Mamayang kaunti dumating naman noon ang aming teacher. "Hi teacher!" Bati namin noon sa aming guro habang kumakain kami. Sige lang. Kumain lang kayo. Teka, ikaw Glass, anong pagkain mo? Concern na tanong sa akin ng aking guro. Sir, ano po saging po, sagot ko naman sa kanya. Ganon ba? Okay lang ba sa'yo yung pagkain mo? At saka anong inumin mo? Nag-aalalang tanong pa niya sa akin. Pagkatapos ko pong kumain, iinom na lang po ako sa gripo dyan. Nagulat at agad namang tumutol noon ang aking guro. Ay nako, madumi ang tubig doon. Teka, heto, tanggapin mo. Sabi niya sa akin, sabay abot sa akin ng 50 pesos. Naku po sir, nakakahiya naman po sa inyo. Nung unay nahihiya pa akong tanggapin ang pera. Huwag ka nang mahiya sa akin. Tanggapin mo na tong pera. Bumili ka pa ng makakain at maiinom mo dyan sa kantin. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Kuya Glass, tanggapin mo na yung 50 pesos ni teacher. Marami ka nang mabibiling masasarap na pagkain dyan. Ganon din ang pangungumbinsi naman sa akin ni Sheila. Kaya tinanggap ko din yung perang inabot sa akin ng aking guro tapos ay taus puso ako nagpasalamat sa kanya. Papa Dudut, ganon ang madalas na eksena tuwing recess namin. Kung hindi ako binibigyan noon ng pera ng teacher ko para pambili ng pagkain, ay binibigyan naman ako ng mga kaklase ko. Pero syempre nahihiya rin ako noon kaya nag-isip ako ng paraan para magkaroon ng trabaho. At yun nga, Papa Dudut. Nakaka-sideline ako sa pagbubuhat sa palengke kahit na sabihin pa nilang napakabata ko pa para magbanat ng buto. At kahit na Becky ako ay malakas at lalaking lalaki ang tibay ng katawan ko. Samantala ay natuto akong balansehin ang pag-aaral at trabaho ko at may oras pa ako para makapagpahinga. Nagpatuloy ang aking sakripisyo hanggang sa magbunga naman ito at napakaganda para sa pundasyon ng aking kinabukasan. Congratulations Glass! Pang-anim ka sa pinakamataas sa klase, bate sa akin ng aking guro. Hindi naman po ako makapaniwala noon sa aking narinig. Talaga po? Oo. Kaya ikaw, pagbutihan mo pa ang pag-aaral mo ha. Kailangan mas tumaas pa ang ranggo mo sa mga susunod na gradings. Sabi pa niya sa akin. Opo sir, promise po. Mag-aaral po ako ng mabuti. Sabi ko naman sa aking guro. Anyway, pagkatapos ng 4th grading, i-interviewin ka ng principal at division superintendent para sa acceleration program mo. From grade 1, bala ka na sanang i-accelerate sa eskwelahan sa grade 4. Pahayag pa niya sa akin. Talaga po sir? Hindi rin ulit ako makapaniwala sa sinabi niya. Madali ka kasing natuto at saka para makahabol ka na rin. 11 years old ka na, dapat sa edad mong 14 o 15 tapos ka na sa elementary. Naniniwala kaming lahat na kaya mo yung acceleration program. Sabi pa sa akin ng aking guro. Salamat po sir sa pagtitiwala. Sabi ko sa aking guro. Kaso bigla akong may naalala noon. Kaso po sir hindi ko po alam kung makakapag-aral pa ba ako sa susunod na taon. Baka hindi na po kasi kayanin ng tita ko yung gasto sa pag-aaral sa akin. Marami na po kasi siyang pinag-aaral Ang sabi ko pa sa aking guro. Ganon ba? Pero wag mo munang isipin yun Glass. Huwag kang mawala ng pag-asa. Isipin mo makakapag-aral ka pa rin next year. At saka kami nang bahala sa iyo. Ihahanap ka namin ng scholarship. Yun naman ang pangako niya sa akin. Basta Glass ipagpatuloy mo lamang ang pag-aaral mo ng mabuti. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang magbabago. Aniya. Opo sir, makakaasa po kayo sa akin. Yun naman ang binitawan kong pangako sa kanya. Papa Dudut, kahit nahirap ako sa buhay ay nagawa ko pa rin na makapasok noon sa honor roll. Una naging top 6 lamang ako. Pero dahil na rin sa inspirasyon at hindi matawarang pagsisikap ay naging top 1 din ako. Samantala'y nakapasa din ako sa acceleration program at kinalaunan ay naging scholar din ako ng eskwelahan na pinapasukan ko. Pero Papa Dudut,
Hindi rin naging madali sa akin ang lahat dahil mas tumindi ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Samantala isang balita noon ang natanggap namin ni tita at mama at sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Patay na ang asawa ko, narinig kong sabi ni mama sa aking tiyahin. Aba bakit? Anong nangyari sa kanya? Nagtatakang tanong ni tita. Sabi ni Roger napatay daw ang asawa ko sa inuman. Nakaburol na ngayon ang asawa ko doon sa mga kamag-anak niya. Kwento pa ni mama sa amin. Nakikiramay ako sa inyo, Nieves. Malungkot na sabi ni tita sa kanya. Pero hindi nalungkot noon ang mama ko. Mabuti na rin yun. Hindi rin naman ako naging masaya sa piling niya. Hindi naman siya naging mabuting asawa sa akin. Kaya hindi ako nalulungkot. Sigurado ako na kasalanan niya kaya siya namatay. Tila para ba siyang nabunutan ng tinik nang mawala ang aking ama. Ikaw, Glass? Tanong sa akin ni mama. Hindi rin po ako nalulungkot at saka galit rin po ako sa mga ginawa niya sa akin. Hindi ko pa rin maitago ang sama ng loob ko sa aking ama, Papa Dudut. Pero tatay mo pa rin siya, sabi pa sa akin ng tita ko. Bahala na po siguro ang Diyos sa kanya, simpleng sagot ko na lamang sa kanya. Teka, wala ba kayong balak na umuwi sa burol niya? O sisa pa sa amin ang tiyahin ko? Wala naman kaming pera bahala na sila doon. Tipid na sagot ni mama. Ipagdarasal at ipagtitiri ko na lang ng kandila ang asawa ko mamaya, sabi na lamang niya. Papa Dudut, marami pa ang pagsubok na dumating sa buhay ko. Pero hindi ako nagpatinag. Natapos ko din ang elementarya nang dahil sa aking pagsisikap. Pero dahil sa mabigat na trabaho at obligasyon ay hindi na ako nakapagpatuloy ng high school. At kahit na may pagkakataong nahihinto ako sa pag-aaral, ay hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Nagsumikap ako kaya taong 2003 ay nakabalik ako sa pag-aaral. Akala ko'y magiging tuloy-tuloy na ang lahat pero nagkamali ako dahil may dumating na namang bagong pagsubok sa akin. Nagkaroon ako ng problema noon sa aking trabaho. Nga pala yung sweldo mo, ayaw pa rin ibigay ng amo mo. Aba ang kapal ng mukha niya. Siya pa ang nagalit sa akin. Siya na nga yung may atraso. Siya pa ang nagmamalaki. Hay nako, kung hindi lang ako makapagtimpi, magkakasakitan kami ng siraulong yon. Reklamo ng tita sa akin nang siyang pumunta sa mga amo ko para kunin ang sweldo ko sa loob ng 3 buwan na hindi nila ibinibigay sa akin. Ganun po ba? Sige, ako na lang po ulit ang kukuha ng sweldo ko sa amo ko. Malungkot na wika ko. Ay nako, umalis ka na nga doon. Barat na nga magpasahod. Delayed pa. Wala ka mapapala sa walang hiyang yon. Kung magpapatuloy ka pang magtrabaho doon. Mungkahi sa akin ni tita. Tita, hindi lang po kayo nagkakunawaan ni Sir Matt. Hindi po ako mag-resign sa trabaho. Pagbabaka sakali ko noon. Hindi ka ba nakakahalata? Kaya niya madalas dinedelay yung sweldo mo para umalis ka na sa kanila. Ayaw na nila sa iyo, Glass. Yon ang katotohanang sinabi sa akin ni tita. Kaso tita, paano kung wala akong mahanap na trabaho? Paano na po yung ginagastos ko sa pag-aaral ko? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Saka mo na lang isipin yun. Makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Bata ka pa. Basta Glass, umalis ka na doon sa mga amo mo ha. Sinasabi ko sa iyo, wala kang mapapala at baka mapahama ka lang kapag hindi ka nakinig sa akin. Pag-aalalang wika niya sa akin. At yun nga, Papa Dudut. Nag-resign ako sa trabaho at kinailangan ko ring tumigil noon sa pag-aaral dahil natagalan ako bago nakahanap ng bagong trabaho. Siyempre nalungkot ako noon pero hindi pa rin ako sumuko. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Taong 2006 ay nakatapos din ako ng high school dahil ilang beses akong na-accelerate. Sinubukan ko rin mag-aral ng college at sa awa naman ng Diyos. Kahit na hindi ako scholar noong time na yon ay palagi naman akong Dean's Lister kaya nakakakuha ko ng discount sa aking tuition fee. Hindi nga nagtagal ay nakatapos din ako ng college taong 2011 bilang cum laude sa kursong management. Sa ngayon, Papa Dudut ay isa na akong manager sa isang branch ng bangko dito sa
Shorthorn Street, Project 8, Quezon City. Kasama ko pa rin si mama at mga kapatid ko at dito kami nakatira ngayon sa barangay Sangangdaan malapit sa simbahan ng Immaculate Conception Parish. Kasalukuyan ding sinusuportahan sa pag-aaral ang mga kapatid ko at proud ako dahil 4 na sa kanila ang napagtapos ko. Meron na rin akong love of my life na nagngangalang Nico at isa rin siyang manager ng bangkong katulad ko. Masaya kaming dalawa sa aming relasyon at sa katunayan pa nga ay nagpakasal kami sa Taiwan nito lamang June 16, 2022. Sana mapupulutan ng aral ng mga kabataan ang kwento kong ito. Pahalagahan nila ang kanilang pag-aaral dahil yun ang isa sa susi para makamit mo ang pangarap mo. Hanggang dito na lamang po ang story ko at muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Glass. Maraming salamat kay Glass sa pagbabahagi mo ng iyong kwento na nakaka-inspire dito sa Papa Dudut Stories. Maraming pagsubok kayong pinagdaraanan pero hindi ka sumuko at sa halip ay lalo ka pang nagsumikap. Naging mapagkumbaba ka rin. Kaya hindi kataka-takang nakamit mo din ang iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong isa ka ng manager ng bangko at napagtapos mo na ang 4 sa iyong mga kapatid, ay isa nang maituturing na blessing yon. Bonus na lang ang pagkakaroon mo ng love life courtesy of Nico. Kaya sa ating mga ka-istorya na nakakaranas ng mga pagsubok ngayon, palagi ninyong tatandaan na may katapusan din ang lahat. Malalampasan ninyo rin yan basta magpakatatag lamang kayo at magtiwala sa inyong sarili at magdasal sa Panginoon. Suportahan po ninyo ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang mga link po niyan ay makikita mismo dito sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Sana po maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.